Professor Danilo Araw. Hello po, Prof. Bago po ang lahat, ito po si Bombo Justin Ramos. Magandang hapon po. Pakilala at pagbati po muna natin sa ating mga tagapakinig at nanonood dito po sa Bombo Radyo Naga. Yes, kontrayang hapon sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Naga. Salamat po sa imbitasyon ito. Yes po, sir. Bago po ang lahat, umpisan po natin, no? Bakit po natin bakit po tayo nag-file ng petisyon laban po kay Vice President Sara Duterte at kay President Ferdinand Marcos Jr. po? Batay po sa aming complaint na na-file nga po namin kaninang umaga, lumalabas na may mga illegal campaign contributions kaming nakuha. Batay na rin sa ulat ng media, lalo na yung Philippine Center for Investigative Journalism at ang aming sariling pananaliksik din po. At merong at least isa. Bawat isa sa kanila may isang government contractor. Kaya batay sa aming assertion, may violation po ito sa Omnibus Election Code, particular po yung Article 95C na nagsasabi na yung mga kontratista ay hindi pwedeng mag-donate dahil ito ay potential conflict of interest. Linawin natin, ito po ay may kinalaman sa kanilang kandidatura bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo noon pong 2022 presidential and vice presidential elections. Yes, sir. Pero eto, sir, 2022 yung elections no. Pero bakit ngayon po, sir, ganito katagal? 4 years o almost 4 years after the elections bago po tayo nakapag-file ng petisyon laban po kay President at kay Vice President. Tama po kayo, tanggap namin na dapat noon pa na i-file ito, pero dapat pong maintindihan din ng publiko na medyo matagal din yung proseso ng pananaliksik. We need due diligence in conducting the research. Tapos yung isang limitasyon din po ng kontradaya ay ang kakulangan po sa pondo. Medyo mahal po talaga yung halaga ng pagkuha ng mga datos, lalo na po mula sa Securities and Exchange Commission, lalo na kung kailangan mong kunin yung Articles of Incorporation ng mga sangkot na mga kumpanya na pinaniniwalaan naming mga government contractor. Medyo nakahihiyang sabihin pero ngayon lang kami nagkaroon ng enough funds para po maisagawa itong pag-file ng kaso na ito po. Sir, yes po. Pero ito, sir, paano po natin na-collect po ba itong mga ebidensya natin bago po natin i-push through itong pag-file ng petisyon laban po kay Vice President Sara at kay President Marcos po? Opo. Tama po. Kailangan syempre naming makuha yung incontrovertible proof na itong mga taong ito, lalo na sina Hilot at sina Escandor, ay may kinalaman talaga sa pangungontrata sa gobyerno. Medyo tricky itong sitwasyong ito kasi kailangan naming ma-establish na may kinalaman talaga sila sa pag-donate. Ikalawa, yung kanilang kumpanya ba ay direktang nakinabang mula sa government contracts. So yun po yung kailangan naming ma-establish talaga. It takes some time before we're able to get the necessary details. Kaya po medyo matagal yung proseso po ng pag-file ng complaint. Bukod pa dun sa financial resources na pinag-usapan po namin kanina. Yes po, sir. Ano po yung prayers or specific na kahingian po natin dito po sa final po nating petition, sir, ngayong araw? Kailangan mapanagot yung mga nag-donate bukod pa sa i-establish natin yung culpability rin ng mga kandidato na kasalukuyang nanunungkulan sa pwesto. Kasi lalo na't mangyayari po yung 2028 elections, medyo kailangan po talaga ng due diligence on the part of COMELEC in terms of screening yung mga campaign contributors po. Bukod pa sa kinakailangan talaga na masigurado natin na yung mga susunod na kandidato sa darating na halalan ay hindi po talaga nila gagawin yung ginawa ng mga dating kandidato, lalo na ni Marcos Jr. at Duterte. With regard to that, sir, paano po natin na-expect, no, na mag-respond ang partido po ni
President Marcos at ni VP Duterte po? Baka gayahin nila yung ginawa na sa kaso ni Escudero na either tatahimik na lang o kaya sasabihin nila na wala silang alam tungkol doon. Tingnan natin kung ano ang magiging sagot ng palasyo, lalo na sila ay talaga namang dapat managot at dapat nilang sagutin itong mga seryosong aligasyong ito. Pero may mga expected na outcomes din po ba tayo, sir? If may verdict ng lumabas, ano po ang gagawin if siguro hindi po pumabor ang COMELEC sa petisyon natin, sir? Well, just like any other legal processes, may option naman tayo para i-apela ito sa mas mataas na husgado o mas mataas na korte. Kaya hindi naman natatapos yung laban o yung kampanya sa COMELEC kundi sa iba pang mga korte. To be more specific, Court of Appeals o kaya sa Korte Suprema mismo. Well, sino-sino naman po o ano-anong entities itong mga itinuturo nating nagbigay po ng illegal campaign contributions noong presidential election po, sir? Ang tinukoy talaga namin dito ay si Hilot na nag-donate sa pagkakaalala ko kay Marcos Jr. at yung kumpanya ni Escandor sa kay Duterte naman. Bagamat yung kumpanya ni Escandor na natukoy na campaign contributor, mas inuugnay pa namin ito kay Escandor na siyang may-ari din ng Genesis 88 na siyang primary contractor na in the main siya ang contractor talaga ng iba't ibang mga government projects. Kaya dito makikita natin yung trickiness ng sitwasyon. Sa legal parlance, ito yung tinatawag nating reverse piercing the corporate veil dahil sa mas tinitingnan natin yung pagkakaugnay ng may-ari ng kumpanya dun sa iba pang mga kumpanya na kanyang may interest din pero mas sila pa yung nangongontrata sa mga government projects po. Kaya ito, malamang na mas pagtutuunan ito ng pansin sana ng COMELEC para masigurado natin na hindi ito gagayahin ng iba pang mga kandidato. Kasi wala namang campaign donor na sasabi na kami ay government contractor. Kasi alam naman nilang illegal yun eh. Ito yung mga mapanlikhang pamamaraan na ginagawa po ng mga nagnanais na maupo sa pwesto, kukuha sila ng pera mula sa mga individual, pero as it turns out, sila ay may mga corporate interests pala na hindi nakalagay sa SOSE or sa Statement of Contributions and Expenses. But if you do more research, malalaman mo na siya ay may interest sa iba't ibang mga business ventures at kasama na rito yung pangongontrata po sa gobyerno. So for us, that would constitute conflict of interest po. Pero eto ba, sir, posible po bang iisang kumpanya lang po ba itong ano-ano mga kumpanya pa po itong mga nagbigay ng illegal campaign contributions sa mga nakikita po natin? So far ito yung nakita namin kaya ganito ikwento ko lang na may mga ibang kandidato pa na dapat na sampahan ng reklamo sa totoo lang. Kaya lang dahil nga sa kapos sa rekurso, lalo na sa usaping pinansyal, ito lang yung aming magiging focus sa ngayon. Kapag medyo nagkaroon ng dagdag na oras at dagdag na panahon at rekurso, malamang kesa sa hindi, baka may magawa rin kaming iba pang mga kaso or complaint laban sa iba pang mga nakita namin at naungkat namin batay po sa aming pananaliksik. Mga nasaan po kaya ito, sir? Position po, Senado, sa Kamara? Tingnan natin, sir. Marami. Sa totoo lang, meron sa Senado, meron sa Kamara de Representante, at kung tatanungin mo, may kasama rin bang party list, meron din po. Kaya lang yun na nga kailangang mag-focus muna and batay sa aming pag-uusap, kung limitado ang rekurso, edi ang mas pagtuunan ng pansin ay yung dalawang pinakamataas na opisyal po ng ating ehekutibo, kahit sila na muna. Ano ba yung mga specific na violations din po, sir, na nagawa sa pag-contribute po ng mga ito, sir?
alam po ninyo, batay sa Omnibus Election Code, bawal talaga yung kuha ng pera as campaign contributions mula po sa mga government contractor. Kasi po ito ay conflict of interest at ito yung sinasabi naming violation of Article 95C ng Omnibus Election Code kasi po ito ay hindi karapat-dapat at hindi katanggap-tanggap. Lalo na pinag-uusapan po natin ngayon yung mga, lalo na't mainit na usapin rather sa ating bayan, yung flood control projects na talagang kinakailangan talagang maresolbahan kasi hindi lang bilyon-bilyon kundi trilyon-trilyong piso po yung ating pinag-uusapan dito. Kaya lumalabas, hindi naman natin nilalahat na yung mga kontratista ay mga kurakot lahat, di naman natin nilalahat yon. Pero kapag ikaw ay nagdo-donate sa mga kandidato at eventually sila ay nanalo, dapat tingnan natin yung conflict of interest doon. At may dahilan yung Omnibus Election Code kung bakit ginamit yung terminong contractor as one of the prohibited sources po of campaign contributions. At yun yung sinasabi naming violation po ni Nahilot at Escandor na outright pinangalanan namin po sa aming complaint. Yes, sir. For the information, sir, base po sa Anti-Omnibus Election Code, pwede rin po ba no, na kumbaga humingi ng contributions sa mga private company or bawal din po ito, sir? Kung private company na walang interest sa gobyerno, wala namang problema roon kasi hindi naman ito usapin ng public funds na pinapakinabangan ng mga pribadong kumpanya. Pero kung ang mga kumpanyang ito, gaya ng nabanggit ko kanina, ay may dealings with the government at kumukuha ng pondo mula sa gobyerno, then may problema po roon. Pero private companies by themselves are not problematic. May limit ba, sir, ang paghingi po ng contributions, sir? Kahit po even sa mga private company? Wala namang limit pero ang pinaka-total dapat hindi umabot dun sa spending limit ng kandidato mismo. So to be more specific, 10 pesos per voter or 8 pesos per voter for national posts. Depende po yon sa tinatakbuhan niyo pong posisyon. Yes, sir. Base dito sa nagbigay ng sinasabi mo nagbigay ng illegal campaign contributions po kay noong presidential election na way back 2022, sir. Mga ilan po, may specific amount po ba tayo, sir? Alam kung magkano po itong campaign contributions po dito kay President Okay. JB po? Roughly 20 million yung dinonate ni Hilot kay Marcos at a little less than 20 million or halos 20 million na rin yung dinonate naman ni Escandor kay Duterte naman po. So, yun yung yun yung nai-report na donation po nila. Bilang panghuli na lang po, sir, no? May mga mensahe o karagdagang gusto po tayong sabihin kaugnay po dito sa paghahain po natin ng petisyon diyan po sa COMELEC kaninang umaga, sir. Okay. Siyempre po, patuloy yung pagbabantay po natin para labanan ang iba't ibang forma ng pandaraya at yung iba sa mga pandarayang ito ay talagang nakatago po right under our noses, so to speak. Kaya patuloy yung pagbabantay po ng kontradaya para po yung necessary election reforms ay maisasagawa po natin at masisiguro po natin na mas malinis at mas matino yung magiging halalan po natin sa 2028. So, yun lang po. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Professor Danilo Araw. Sana sa mga susunod po o yung development po nitong ating usapin ay free po ulit kayo at paunlakan dito po sa ating programa. Maraming salamat po, sir. At mag-ingat po kayo.